silence is the best response to nonsense. Finally, sinagot na rin ni Senator Ping Lacson. Paupay nga adlaw ha iyo nga tanan, inaot nga maupay an iyo panlawas yana nga adlaw. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Mr. President, distinguished Majority Leader, thank you for allowing me to have the floor on a matter of personal and collective privilege. Much as I would like to abide by the elders, what my elders had taught me, that, and I quote, silence is the best response to nonsense. Yung mga pinaggagawang pang-insulto at yung mga komento ni Senator Marcoleta na mga unnecessary. Doon sa programa niya na kung saan, kaharap niya dito yung isang media person na kapwa niya iglesia. At dito, lahat sinasabi ni Marcoleta, yung mga gusto niya sabihin, yung mga pambabato niya, yung mga pang-iinsulto niya, dito kay Senator Ping Lacson. I'm constrained to take the floor to set the record straight and correct the prevarications spewed on this very floor by one of our colleagues, namely Senator Rodante Marcoleta. While in his two recent privilege speeches, he mostly referred to this representation as the BRC chairman, in my manifestation today, I will refer to him by his name. Like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refused to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down, firmly, completely, and without ambiguity. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Biskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora. Itong si Senator Ping Lacson, sa mahabang panahon, nagtitimpi at pinipilit niyang maging isang professional at isang marespetong tao sa kapwa niya, senador. Ang problema, alam ko, darating din talaga yung oras na mapupuno siya. Sa dinami-dami ng mga pinagsasasabi nitong si Senator Marcoleta, alam kong darating ang panahon na hindi niya matitiis, na sasagutin niya lahat ng mga pinagsasasabi nitong si Marcoleta na wala sa ayos. Napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanyang mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Tama yung sinabi ko nung una kong vlog tungkol dito sa dalawa na to, na itong si Senator Marcoleta, hindi niya makalimutan, hindi niya mag-get over yung una nilang pagtatagpo ni Senator Ping Lacson dyan sa plenary sa Senado. Bagitong senador itong si Marcoleta. Of course, hindi naman siya talagang bagito bilang isang mambabatas dahil ilang taon din siyang naging congressman. Pero pagdating dito kasi sa Senado, ang dating niya iba yung nangi-intimidate siya dahil isa siyang abogado. Ang feeling niya, siya yung magiging simbolo ng minority. O yung panahon na yun, naging majority pa nga sila. Ang feeling niya, yung Duterte Black, siya ang magiging simbolo ng karunungan bilang isang abogado. Na hindi nangyari. Kasi, imbis na irespeto siya, imbis na hangaan siya ng mga senador na kanyang inire-represent doon sa block nila, nilampaso siya. Nilecturean siya ditong si Senator Ping Lacson na nagdudunong-dunungan lang siya
lumabas tuloy yung totoo na talagang hindi siya uubra kay Senator Ping Lacson. At yun na nga, doon nag-umpisa yung pagkulo ng dugo niya kay Senator Ping Lacson. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption to bring to the attention of the Senate and the Filipino people the syndicated corruption in the implementation of flood control projects. Pinaghirapan ko at ng aking team na buuin ang aming mga findings upang maisapubliko ang mga anomalya sa flood control na makakatulong sana sa sinasagawang inquiry in aid of legislation ng Blue Ribbon Committee na noon ay kanya pang pinamumunuan. Ang hindi ko inaasahan, minasama pa ito ni Senator Marcoleta sa pamamagitan ng kanyang TV program noong August 29, 2025. Isang major committee yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo. Sa pagpapahayag mo, ay parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana ay doon na ihayag sa naunang pagtalakay. Hindi dapat ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Yan ang sinasabi ng isang taong nakasalamin sa hating gabi. Na yon, na yung nag-epal siguro. Yun ang pasikat, di ba? Yan ang sinabi niya, Mr. President. Mr. President, tulad ng kanyang motion to dismiss, nag-imbento na naman ng hilaw na rule si Senator Marcoleta. Kahit pagbali-baliktarin natin ang rules of the Senate, walang nagbabawal sa kahit sinong senador na magpahayag sa pamamagitan ng privilege speech kahit tinatalakay na sa komite ang paksa tulad ng flood control. After the leadership change and subsequent reorganization of Senate committees, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. I was met with a barrage of undue criticisms by the former chairman, Senator Marcoleta. Much of it characterized by a profound lack of respect for both this representation and the Blue Ribbon Committee. During the 23 September 2025 public hearing of the Blue Ribbon Committee, Senator Marcoleta disrupted the proceedings. Siguro, nakakalimutan na ni Senator Marcoleta ang cases assigned for reading nung nasa law school pa siya. The Supreme Court in the case of Berbari versus Honorable Pedro Concepcion, GR number 16189, February 26, 1920, the court explained that, and I quote, prejudicial question is understood in law to be that which must precede the criminal action, that which requires a decision before a final judgment is rendered in the principal action with which said question is closely connected. Not all previous questions are prejudicial, although all prejudicial questions are necessarily previous. Hindi ko na nga siya pinatulan sa issue na yon para hindi ma-disrupt ang pagdinig kahit mali-mali dahil sa pagsasalang-alang sa kanya bilang isang abogado na dapat ay alam niyang applicable lamang ang prejudicial question sa mga criminal cases. Well, dapat. He exposed his ignorance as a member of the bar, particularly on the revised rules on criminal procedure, even as he invoked the issue of impartiality at the top of his voice and shamelessly appearing to act as counsel for the Diskaya couple, without even disclosing before the committee members that one of his family members was an independent director of insurance companies that provided bonds for contractors owned by the 207 billion peso flood control contractors, Curly and Sara Diskaya. Being a non-lawyer, Mr. President, I hate lecturing a lawyer, no matter how low he ranks among his fellow members of the bar, if I may borrow the words of former senior Associate Justice, Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Since he is now asking for it, I also thought, as lawmakers, we may as well be educated in this regard. Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcoleta, which begged the question, why is Senator Marcoleta so protective of the Diskayas? This inquiry remains valid and grounded, and I can show you from the many occasions he stood for in support of the Diskayas. Prejudicial question. Ano nangyayari dito? So, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit yun? Why are so protective? Nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila. Which to my mind is not correct. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now.
Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before. or You after. cite the law that it come before. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, ba hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. So, paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi sa sinungaling. Kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po. At saka... O yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. It is also coincidental that multiple news outlets revealed a damning link between Senator Marcoleta and the Discayas. In one news story, a relative of Senator Marcoleta was said to hold a directorship at Stronghold Incorporated and Milestone Guarantee insurance companies that provided bonds for contractors owned by the flood control king and queen, Curly and Sarah Discaya, raising conflict of interest questions in a high-profile Senate probe. Hindi pa po dito nagtatapos ang pagbibida ni Senator Marcoleta. Nagpresenta si Senator Marcoleta ng surprise witness sa katauhan ni Mr. Orly Gutesa. Gayunpaman, hindi pa man tapos ang araw, pumalag na sa media ang sinasabing nakapirma sa notary public na si Attorney Pechi Espera. Nakalaunan ay naging kasalanan ko pa din sa paningin ni Senator Marcoleta. Mismong ang Branch 18 ng Regional Trial Court ng Manila ang nag-imbestiga. Independent yon sa Senado. Sa halip na tanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng investigasyon. Asal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Again, style bida. Pa-victim effect pa po masyado na parang bida sa pelikula. Mr. President, ang kwento pa, ako daw ang nagpapahiwatig na tinuturuan o kinocoach niya si Gutesa. Kung todo, tinayuan pa niya para ibigay ang kanyang kopya na parang bida sa eksena. Nakalimutan yata ni Senator Marcoleta na naka-live TV coverage ang pagdinig. Kaya walang pakundangan at walang kahihiyan sa inasal niya. Kaya nga kitang-kita, pati si Henry Alcantara tawang-tawa. Nakalimot din sandali na hindi pa siya state witness nung nag-testify si Gutesa. Sabing basura. Ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. I strongly deny that I made mention of him coaching Gutesa, Mr. President. Tinanggap naman natin sa record ang testimonya ni Mr. Gutesa. Hindi pa rin tumitigil sa kakareklamo si Senator Marcoleta. Mr. President, ang tunay na issue hindi ang forged na affidavit kundi ang biglaang pagtatago at pagkawala ni Gutesa. For the information of this body, Mr. Gutesa, who was presented as a witness by Senator Marcoleta, has been unavailable since his initial appearance. Again, Senator Marcoleta in his TV show ranted against me. Let's watch. Tatanungin ko siya, bakit mo itinuro sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo ikukul sa akin? Sino ka ba? I dare ask, Mr. President, if a committee member brings a witness bearing such damaging allegations, does the burden of transparency not follow? Is it not just proper to cooperate with the committee regarding his whereabouts? Why then does Senator Marcoleta find my position so offensive? Mukhang aabutin tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na kinabibilangan din naman niya. Hanggang ngayon, hindi niya mag-get over yan. Kaya bawat buka ng bibig niya, lahat ng pagkilos niya doon sa mga pagsasalita niya sa telebisyon, sa programa, puro patungkol kay Senator Ping Lacson. Hindi niya talaga makalimutan yung hiniya siya ni Senator Ping Lacson indirectly. Hiniya siya dahil siya siyang abogado na nagpapasikat doon sa kanyang mga kasamahan dahil feeling niya siya ang pinakamarunong, feeling niya siya ang magiging leader nung Duterte Bloc. So, mula nung panahon na yan, nung nagkatagpo sila ni Senator Ping Lacson doon sa plenary, hindi na talaga siya mapakali doon sa ginawa sa kanyang pagle-lecture ni Senator Ping Lacson. At napakaganda ng paghimay nitong si Senator Ping Lacson dito sa mga pinaggagawa, pinagsasasabi ni Senator Marcoleta. Number 4, madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy.
He said, and I quote, "This doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute." And then he added, "If anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked," unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, "The members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny," unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas. Siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents. You may not like the person, you may not like the presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his sources surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon eh, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang laganto. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero ang nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Number 4, as for Mr. Saldico, let me state this plainly. 2 beses nating siyang naimbitahan para personal na humarap at personal na mag-testify sa komite. He needs to appear and substantiate the statements he posted on his Facebook account. Twice, he refused, citing medical and security reasons. Dahil sa bigat at seryosong aligasyon kanyang binitiwan, hindi maaaring pahintulutan ng komiting ito na manatiling nakabitin ang mga akusasyon na hindi siya umaharap at nanunumpa sa harap ng kapulungang ito. Sa katunayan, ako pa mismo ang nagmungkahi sa ating chat group na payagan siya magtestigo sa mula sa Philippine Embassy kung saan man siya naroon. Gayunpaman, pinarating ni Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang kanyang apprehension sa suhestyong ito sa pamamagitan ng kanyang text message. Nais ko rin bigyan diin, Ginoong Pangulo, nang diskusyong yon ay nangyari bago pa man ilabas sa social media ni Saldico ang kanyang mga aligasyon. Panghuli,
tungkol sa isyu ng apostille. Ang isang apostille affidavit ay hindi kailanman maaaring maging alternatibo sa personal appearance. Hindi ito mapapalitan ng direct testimony at lalong hindi dito mapapalitan ang tungkulin ng isang saksi na harapin ang komite, sagutin ang mga katanungan at sumailalim sa masusing pagsusuri. Kung handa si Saldico na magbitiw ng mga seryosong akusasyon sa publiko, dapat ay handa rin siyang humarap sa atin at panindigan ang mga aligasyong iyon sa ilalim ng sumpa. Ikalima, sa kanyang akusasyon sa representasyon ito kaugnay ni Congressman or former Speaker Martin Romualdez. Kung binasa lamang po ni Senator Marcoleta ang partial committee report, makikita po niya na nakapaloob na doon ang lahat ng nais niyang ipahayag. Kung hindi man higit pa, rekomendasyon para sa fact-finding investigation, AMLAC bank inquiry and filing of freeze order petitions are for future. Kung napakarami pa niyang gustong ipaglaban at paimbestigahan, bakit siya rin ang nagsabi sa kanyang minority report na dapat tapusin na ang pagdinig? Kung sa bagay, kung mayroong isang bagay na consistent si Senator Marcoleta, ito ay ang pagiging inconsistent. Ito ay ang pagiging inconsistent. Ito ay ang pagiging inconsistent sa kanyang mga pinagsasabi. Pang-anim, sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. I-give up natin ang KIG. I-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan, kasing kintab ng bumbunan, kasing kintab ng bumbunan, kasing kintab ng bumbunan, kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat lang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan ay gusto pa niya amyandahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his, i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko daw, na marin ko pinabubulaanan. Ang masasabi ko bilang analogy sa kanyang sitwasyon ay ganito. When one looks the same as when he does before going to bed at night, how can there be splicing? Inversely, Mr. President, when one looks different going to work during daytime from before going to bed at night, that's when splicing becomes evident. Natanong ko lang po, sino ngayon ang magaling mag-splice, Mr. President? Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting. Number 7, sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Senator Marcoleta said, I was all wrong when I said that this Spratlys was discovered and consequently occupied and owned by lawyer and businessman Tomas Cloma, citing the principle of terra nullius or res nullius. It was for him a historical distortion. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives, plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin. Kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China, yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But if we backtrack the events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? Which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? Which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? Is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? Is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. Thank you, distinguished colleagues, and thank you, Mr. President. Every time, every opportunity na makakapagsalita siya, itong
ang subject matter niya itong si Senator Ping Lacson. Kaya itong ginawa ni Senator Ping Lacson, talagang panahon na ito. At dito lumalabas talagang lampaso itong si Marcoleta kay Senator Ping Lacson. Ang galing talaga nitong si Senator Ping Lacson mag-compile, mag-research. At itong ginawa ni Senator Ping Lacson na pagsasalita dito sa kanyang privilege speech, detalyado, kompleto. Pati yung mga video na kung saan itong si Senator Marcoleta ang nagsasalita, dito swak na swak. Lahat ng mga pinagsasasabi ni Marcoleta, lahat ng kapalpakan. At kitang-kita natin dito na talagang itong si Marcoleta ay walang pakinabang sa taong bayan. Wala tayong pakinabang kay Marcoleta. Dito sa ginawang presentation ni Senator Ping Lacson, marirealize ng mga mamamayang Pilipino na talagang itong si Marcoleta, wala tayong pakinabang sa kanya. Wala. Dahil lahat ng mga ebidensya na ipinakita ni Senator Ping Lacson, lahat ng mga video, lahat ng pagsasalita niya, pabor sa China, pabor doon sa mag-asawang Diskaya, pabor sa mga senador na may ginawang kasalanan, yung mga pagnanakaw, at iba't iba pang mga krimen na kinakampihan nitong si Marcoleta. Lalong-lalo na nga yung kanyang walang kamatayang pagkampi sa mga Diskaya at walang kamatayang pagkampi sa China. Kaya ito ang katapusan ng debate na ito dahil itong ginawang presentation, itong ginawang privilege speech ni Senator Ping Lacson, kompletos recados na pwede nating namnamin ng mahabang panahon. Kaya ako gumawa nitong video na to para palaganapin natin, ipaabot natin sa lahat ng mamamayang Pilipino itong kahinaan ng ulo nitong si Marcoleta at yung kanyang pagkiling doon sa mga taong may ginawang krimen at yung ginagawa ng China na pang-aapi sa atin. Kinakampihan pa rin nitong si Marcoleta. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At mga kapatid, mga kababayan, huwag po natin kalimutan ang subscribe. Malaking tulong po sa aming mga content creator yan. Wala pong gastos yan, hindi po kayo pagbabayarin ng YouTube. At tulungan po natin na lumaki ang ating channel. Pwede rin po kayo mag-comment, pipilitin po natin na masagot ang inyong mga komento. At huwag po natin kalimutan i-share sa ating mga kilala, mga kaibigan, itong ating episode ngayon para malaman ng taong bayan na itong si Marcoleta ay isang senador na walang pakinabang. At isa pa dyan sa minention nga ni Senator Ping Lacson, dapat kumilos na ang COMELEC tungkol dito sa kanyang inilihim na contribution na ginawa ng eleksyon na isa rin illegal na gawain dahil hindi po pwedeng, hindi mo ihayag kung sino-sino yung nagbigay sa iyo ng contribution para maiwasan yung pagbibigay ng mga labis-labis na pera at hindi natin alam, baka malaking portion pa dyan galing sa China. Again, thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.